Sa araw na ito, iimbestigahan natin ang kaso na kilala bilang Four-Line Demolition Disaster. Isa itong tila payapang pamilya ng ama ay isang security guard habang ang ina naman ay nagtatrabaho sa isang tindahan ng tradisyonal na Chinese medicine. Ang kanilang panganay na anak na lalaki ay kagagraduate lamang sa middle school at ang bunsong anak na babae ay kasalukuyang nag-aaral pa. Ngunit sa isang karaniwang gabi, ang pamilyang ito na may 4 na miyembro ay tuluyang nawasak. Ang kasong ito ay naganap sa West Wingby Road at kalaunan ay tinawag na Four-Line Demolition Disaster. Susuriin natin ang mga pangyayari na tila isang biglaang unos. At ano nga ba ang pinagmulan ng matinding galit ng salarin laban sa pamilyang ito at mayroon bang malalim na alitan na humantong sa trahedya? Sa pagtingin sa mga larawan mula sa pinangyarihan, lumitaw ang ilang tanong kung bakit magkakahiwalay na inilagay ang 4 na biktima sa iba't ibang bahagi ng bahay. At may kaugnayan kaya ito sa anumang uri ng ritual o paniniwala? Noong 1989 na maituturing na magulong taon lalo na sa buwan ng Hunyo. Ito ay dahil sa naganap ang insidente noong ika-4 ng Hunyo na naging pangunahing laman ng mga pahayagan sa Hong Kong sa loob ng ilang araw. Mula ika-4 ng Hunyo, halos lahat ng balita ay nakatuon sa pangyayaring iyon hanggang ika-11 ng Hunyo nang maputol ang ganitong daloy ng balita dahil sa isang bagong kaso. Noong umaga ng ika-10 ng Hunyo 1989, bandang 10:00 ay nakatanggap ng tawag ang 999 Police Station mula sa isang lalaking nagngangalang Yang na isang mamamahayag. Ayon sa kanya ay matagal na niyang hindi makontak ang pamilya ng kanyang asawa kaya't nagpasya siyang pumunta mismo sa kanilang tirahan. Pagdating niya roon ay agad niyang napansin na hindi nakasara ang bakal na gate. Gayunpaman, kahit ilang beses siyang kumatok ay wala pa ring sumasagot kaya't pinaghinalaan niyang may nangyaring hindi kanais-nais at humingi siya ng tulong sa pulisya. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagpadala ng mga tauhan ang pulisya sa nasabing lugar, ang Unit 506, ika-5 palapag, number 26 West Huangby Road. Pagdating nila ay napansin nilang sira ang bakal na gate ng unit at may nakakabit na kandado sa mismong pinto. Binuksan ng mga pulis ang pinto at pumasok upang magsagawa ng investigasyon. Sa unang tingin, napansin nilang napakalinis ng loob ng unit at walang malinaw na palatandaan ng sapilitang pagpasok. Hindi ito agad nagmukhang pinangyarihan ng krimen, ngunit nang tuluyan nilang mabuksan ang loob, halos makumpirma na nilang may nangyaring trahedya dahil sa matinding amoy ng lupa na sumasalubong sa kanila. Isang amoy na ayon sa ilang nakaranas na ito ay hindi madaling makalimutan. Dahil dito, sinimula ng pulisya ang mas masusing pagsusuri sa loob ng unit. Dahil maliit lamang ang sukat nito na tinatayang nasa 300 meters, naging madaling makita ang kabuang ayos ng lugar sa isang tingin lamang. Sa gitna ng sala ay napansin nila ang isang puting kumot na nakatakip sa sofa at sa ilalim nito ay may nakaumbok na tila may tinatagong bagay. Nang alisin nila ang kumot, agad na sumingaw ang matinding amoy. Sa ilalim nito ay natagpuan ang bangkay ng isang lalaki na may maraming sugat sa katawan, kung saan ang pinsala sa ulo ang pinakamatindi. Siya ay nakahiga sa sofa at sa sandaling iyon ay hawak pa niya ang isang sandwich. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, sinuri ng pulisya ang iba't ibang bahagi ng unit kabilang ang kusina, banyo at palikuran kung saan natagpuan ang 3 pang bangkay na lahat ay may maraming sugat at bakas ng dugo. Sa kusina ay natagpuan ang bangkay ng isang nasa hustong gulang na babae at sa banyo naman ay isang binatilyo
At sa palikuran ay isang batang babae na suot pa ang kanyang uniforme sa paaralan sa oras na iyon. Sa loob ng banyo ay napansin ng mga investigador na may nakasulat sa dingding gamit ang itim na lapis. Ang mga salitang ikalawang paghihiganti. May binanggit ding wangdaksyan at isang terminong tumutukoy sa malaking pulbos kasama ang pahayag na sinira niyang ex ang aking pamilya. Samantala, sa kusina naman ay may nakasulat na pangalang Fang. Ayon sa interpretasyon ng pulisya, ang malaking pulbos ay maaaring tumutukoy sa bentahan ng ipinagbabawal na puting pulbos o droga. Lumabas din sa investigasyon ng 4 na biktima ay pinaslang sa paraang may indikasyon ng matinding pagpapahirap bago sila inilagay sa magkakahiwalay na bahagi ng bahay. Bukod sa mga salitang naiwan sa pinangyarihan na maaaring may kaugnayan sa droga o sa isang uri ng tuyong pulbos, sinimulang usisain ng pulisya kung ano ang koneksyon ng mga pangalang Yang X at Fang sa kasong ito. Matapos makipag-ugnayan ng pulisya sa nag-report na si Yang at sa kanyang security team, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng 4 na biktima. Napag-alaman na sila ay isang pamilya na binubuo ng isang babae, ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak. Isa-isang tinukoy ang kanilang mga detalye. Ang lalaking natagpuan sa sofa ay kinilalang si Yuan Fang, 15-6 na taong gulang, isang security guard at may-ari ng unit. Ang tirahan ay isang dormitoryong ipinagkaloob ng kanyang kumpanya at mahigit 10 taon nang naninirahan doon ang kanyang pamilya. Ang babaeng natagpuan sa kusina ay si Yang Weiyan, 42 taong gulang sa oras ng insidente. Ayon sa investigasyon, humigit kumulang kalahating taon bago ang krimen. Nagsimula siyang makisangkot sa isang negosyong may kaugnayan sa droga sa China kasama ang ilang kakilala. Ang binatilyong natagpuan sa banyo ay ang kanilang panganay na anak na si Jie Weiwen na 17 taong gulang. Matapos makapagtapos ng middle school, siya ay tumutulong at nagtatrabaho ng part-time sa kanilang tahanan. Samantala, ang batang babaeng natagpuan sa palikuran ay si Jie Awing, 15 taong gulang na nag-aaral sa isang middle school sa Western District. Noong mga sandaling iyon ay suot pa niya ang kanyang uniforme. Ayon sa pagsusuri ng forensic team, ang 4 na biktima ay pinaslang sa 2 magkaibang oras. Ang unang pinaslang ay ang ina na si Yang Weiyan at ang panganay na anak na si Jie Weiwen sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 11 ng umaga noong 9 ng Hunyo. Samantala, ang ama na si Yuan Fang at ang bunsong anak na si Jie Awing ay pinatay naman sa pagitan ng 1:00 hanggang alas 3 ng hapon sa parehong araw. Bukod dito, nabunyag ng pulisya na 5 ang miyembro ng pamilya. Maliban sa magkapatid na nasawi, ay mayroon pang isang 8 taong gulang na batang lalaki na nag-aaral pa sa elementarya. Sa oras ng krimen, siya ay wala sa bahay kaya't siya lamang ang natirang buhay sa pamilya. Dahil dito, agad na lumitaw ang isang mahalagang tanong kung ligtas pa ba ang bata at kung oo, bakit hindi siya isinama ng salarin. Habang tinutukoy ang ugnayan ng mga biktima, lalo na ang koneksyon ni Yang Weiyan, Yuan Fang at ang dating karelasyon, naging malinaw na mahalaga ang bawat minuto sa investigasyon. Naniniwala ang pulisya na kung mas maagang matutukoy ang salarin, mas mataas ang tsansang matagpuan ng ligtas ang bata. Dahil dito, hinati ng pulisya ang kanilang mga tauhan. May mga ipinadala sa paaralan ng bata upang alamin kung pumasok ba ito noong nakaraang araw at kung nasaan siya. Samantala, ang iba naman ay nagsagawa ng pagtatanong sa mga kapitbahay upang makuha ang background ng pamilya. Nagpakita rin sila ng mga larawan ng bata sa paligid at sa kalaunan.
Lumitaw ang pangalan ng isang posibleng sospek na isang lalaking nasa gitnang edad na kilala bilang Kang Haitang. Ayon sa mga kapitbahay, komplikado ang sitwasyon ng pamilya. Bukod sa 4 na miyembro, may isa pang lalaking matagal nang nakatira o madalas makita sa kanilang tahanan na si Kang Haitang na tinatawag nilang Fatty. Isa siyang lalaking nasa edad 50 pataas at bagamat hindi malinaw ang eksaktong relasyon niya sa pamilya, sinasabing mahigit 10 taon na siyang nakikisalamuha sa kanila. Sa obserbasyon ng mga kapitbahay, tila siya ay tumutulong sa pag-aalaga sa batang lalaki. May ilan ding tumatawag sa kanya bilang biyanan, bagamat hindi rin nila matiyak ang tunay niyang ugnayan sa pamilya. Gayunpaman, kilala si Kang Haitang na may mainit na ulo at madalas magsalita ng marahas. Kamakailan lamang bago ang insidente ay narinig umano ng mga kapitbahay na nagkaroon siya ng pagtatalo sa pamilya. Ayon sa kanilang pahayag, ang alitan ay maaaring may kaugnayan sa pag-upa ng isang unit sa Yipchong Building ng lalaking may-ari ng bahay. Isang saksi rin ang nagsabing noong 9 ng Hunyo, bandang 9:50 ng umaga, nakita niya si Kang Haitang na umalis sa unit habang may dalang 2 nylon bag. Pagkatapos, bandang 1:00 ng hapon, muli umano itong nakita na bumalik sa gusali kasama ang batang si Wai Kuen na kalaunan ay nakita pang naglalaro kasama ang ibang mga bata sa koridor ng 5 palapag. Sa oras na iyon, napansin na walang kasamang ibang nakakatanda ang batang si Wai Kuen. Noong 9 ng Hunyo, pumasok siya sa paaralan gaya ng nakasanayan, ngunit bandang 10:00 ng umaga, may isang staff na dumating at nagsabing may sakit ang kanyang lolo at dinala sa ospital kaya kailangan siyang sunduin ng maaga. Dahil ang kumuha sa kanya ay ang parehong taong karaniwang sumusundo sa kanya, hindi ito agad pinagdudahan ng paaralan. Kasabay nito ay kumuha rin ang mga pulisya ng mga litrato ni Wai Kuen at ipinakalat ang mga ito sa mga kalapit na gusali. Isang may-ari ng tindahan ng goldfish sa lugar ang nagbigay ng mahalagang impormasyon at ayon sa kanya, noong 9 ng Hunyo, bandang 3:00 ng hapon, may isang lalaking may malaking pangangatawan na dumating kasama ang batang nasa litrato, ngunit bago iyon, sinabi rin niyang bandang 10:00 ng gabi ay may isang lalaking kahawig nito na nagdala ng isang itim at puting bag sa kanyang tindahan at iniwan iyon doon. Dahil sa hinala, sinubukan niyang sipain ang bag at napansin niyang ito ay mabigat. Nang matamaan niya ito, siya ay nakarinig ng tunog na tila bakal na nagbabanggaan. Pagkatapos, bandang 1:00 ng hapon, bumalik umano ang lalaking iyon at naglagay ng isang martilyong bakal sa loob ng bag. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, muli siyang bumalik, kinuha ang bag at saka umalis kasama ang bata. Batay sa mga impormasyong ito, sinuri ng pulisya ang galaw ng pangunahing sospek na si Kang Haitang. Lumalabas na bandang 10:00 ng umaga, dinala niya ang bag sa tindahan at kasunod nito ay pumunta siya sa paaralan upang sunduin si Wai Kuen. Bandang 1:00 ng hapon, nakita siyang bumalik sa gusali kung saan matatagpuan ang pinangyarihan ng krimen habang ang bata naman ay naiwan sa koridor upang maglaro. Sa parehong oras, iniulat na bumalik siya sa tindahan upang ilagay ang martilyo sa bag. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, ang oras na pinaniniwala ang naganap ang 2nd yugto ng krimen. Muli siyang bumalik sa tindahan upang kunin ang bag at pagkatapos nito ay tuluyan na silang nawala ni Wai Kuen. Sa puntong ito ay hindi pa matiyak ng pulisya kung si Kang Haitang nga ang direktang pumatay sa mga biktima, kung siya lamang ang sangkot o kung ano ang kanyang eksaktong motibo. Gayunpaman, malinaw na siya ang huling taong nakita kasama ni Wai Kuen
kaya't kinumpirma ng pulisya na siya ang nagdala sa bata. Dahil dito, muling lumitaw ang mahalagang tanong kung buhay pa ba si Wai Kwon at bakit siya isinama ng sospek. Limitado lamang ang impormasyon ng pulisya tungkol kay Kang Haitang at ang tanging tiyak nila ay nagmula siya sa Macau. Dahil dito, muli nilang hinati ang kanilang operasyon sa dalawang direksyon. Una, ipinakalat nila ang larawan ng sospek at ng bata upang humingi ng tulong sa publiko. Ikalawa, nagpadala ang pulisya ng Hong Kong ng 3 opisyal patungong Macau upang makipag-ugnayan sa lokal na pulisya at subaybayan ang posibleng kinaroroonan ng sospek. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, kakaunti lamang ang nakuha nilang impormasyon at kapwa nahirapan ang pulisya ng Hong Kong at Macau na matunton ang sospek. Lumipas ang mga araw nang walang malinaw na balita at umabot ng 1 linggo, ngunit nanatiling walang bakas ang dalawa. Hanggang sa ika-22 ng Hunyo 1989, 13 araw matapos ang krimen, nakatanggap ang pulisya ng Macau ng impormasyon na may isang batang kahawig ni Wai Kwon na nakita sa isang unit sa Hakshawan. Agad nilang sinundan ang lead na ito at sa huli ay natagpuan nila ang bata sa loob ng naturang unit. Sa loob ng bahay ay may isang matandang mag-asawa. Sa investigasyon, natukoy na sila ang ama at madrasta ni Kang Haitang. Ayon sa ama, dumating si Kang Haitang noong ika-10 ng Hunyo, ngunit wala itong ipinaliwanag. Iniwan lamang nito ang bata sa kanilang pangangalaga at agad ding umalis at mula noon ay hindi na ito bumalik sa kanila. Idinagdag pa ng ama na paminsan-minsan ay tumatawag si Kang Haitang upang kamustahin ang bata, ngunit hindi nito kailanman ibinunyag kung nasaan siya. Gayunpaman, hindi lubusang umasa ang pulisya sa mga pahayag na ito. Matapos kunin si Wai Kwon, nagtalaga sila ng mga tauhan upang lihim na bantayan ang bahay sa pag-asang babalik ang sospek o magkikipag-ugnayan muli sa kanyang pamilya. Bagamat hindi pa rin nila nahuhuli si Kang Haitang sa yugtong ito, nagkaroon naman sila ng pagkakataong maintindihan ang kanyang pinagmulan. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, siya ay ipinanganak sa mainland China noong 1936. Namatay ang kanyang ina noong siya ay 7 taong gulang at nang siya ay 9 na taong gulang, muling nag-asawa ang kanyang ama. Pagkaraan nito ay lumipat ang kanilang pamilya sa Macau kung saan nagpatakbo ang kanyang ama ng isang pabrika ng uling. Matapos siyang makatapos ng pag-aaral, nanatili siya upang tumulong sa negosyo ng pamilya habang nagtatrabaho rin sa labas. Noong 1953, sa edad na 17, nagpunta siya sa Hong Kong upang magtrabaho, dala ang karanasan at mga koneksyong kalaunan ay maaaring nakaapekto sa direksyon ng kanyang buhay. Pagkaraan nito, nanatili si Kang Haitang sa Hong Kong at nagtrabaho sa industriya ng pagkain o catering. Dahil dito, lumitaw ang isang mahalagang tanong sa investigasyon: kung bakit ang isang taong matagal nang nasa ganitong hanap buhay ay napunta sa bahay ng pamilya Che bilang tila isang kasambahay o tagapag-alaga. Higit pa rito, kung siya nga ang responsable sa pagkamatay ng halos buong pamilya, bakit niya iniwan na buhay si Wai Kwon at posible bang dahil ito sa matagal na niyang ugnayan o emosyon sa bata o may mas komplikadong relasyon sa pagitan niya at ng pamilya. Matapos matagpuan at mailigtas si Wai Kwon, agad siyang ibinalik sa kustodiya ng pulisya ng Hong Kong. Kasunod nito, ang pangunahing layunin ng mga otoridad ay ang paghuli kay Kang Haitang. Gayunpaman, tila siya ay naglaho na parang bula na ang anumang pagsisikap ng pulisya maging sa tulong ng mga lokal na otoridad ay hindi nagbunga. Dahil dito, nagsimula silang maghinala
na maaaring tumakas na siya pabalik sa mainland China. Lumipas ang mga araw at linggo, 1 linggo, 2 linggo hanggang sa umabot ng 3 buwan. Ngunit wala pa ring malinaw na impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Noong 18 ng Setyembre 1989, nagpasya ang pulisya ng Hong Kong na maglabas ng pabuya na nagkakahalaga ng $50,000. Mahigit 1 milyong piso noong panahong iyon para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magtuturo sa kinaroroonan ni Kang Haitang. Sa panahong iyon, ang halagang ito ay tinuturing na malaki na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang pagtingin ng pulisya sa kasong ito. Kapansin-pansin na matapos lamang ang 1 araw mula nang i-anunsyo ang pabuya, agad silang nakatanggap ng impormasyon. Ayon sa isang impormante, nakita umano si Kang Haitang sa isang restaurant na tinatawag na Maya na matatagpuan sa Shaohuan Street sa Macau. Agad naman na nagpadala ng mga tauhan ang pulisya upang beripikahin ang ulat at pagdating nila roon, natagpuan nila ang isang lalaking kahawig ng sospek na kumakain sa loob ng restaurant. Kaagad nila itong inaresto at inamin nito na siya nga si Kang Haitang. Kinabukasan, 20 ng Setyembre, inilipat siya pabalik sa Hong Kong upang harapin ang investigasyon. Sa puntong ito, sinimulang suriin ng mga otoridad kung siya nga ang responsable sa karumal-dumal na krimen at kung ano ang naging motibo niya. Pagdating sa himpilan ng pulisya, isinailalim siya sa masusing interogasyon at kapansin-pansin na itinanggi niya na siya ang may kagagawan ng pagpatay. Gayunpaman, sinabi niyang ang lahat ng nangyari ay dulot ng isang bugso ng damdamin at sinimulan niyang ipaliwanag ang kanyang relasyon sa pamilya ng mga biktima, pati na rin ang mga pangyayaring humantong sa krimen at kung bakit niya isinama si Wai Quan. Ayon sa kanyang salaysay, noong 1953, sa edad na 17, lumipat siya mula Macau patungong Hong Kong upang magtrabaho. Doon ay nagtrabaho siya sa mga restaurant at nanatili sa industriyang iyon sa loob ng napakaraming taon. Noong dekada 1970, nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Mrs. Jiang na madalas pumunta sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Bagamat may kalakihan na ang edad ng babae, unti-unti silang naging magkaibigan. Noong 1977, naospital si Mrs. Jiang at kinailangang operahan, ngunit nahirapan siyang tustusan ng gastusin. Ayon kay Kang Haitang, tinulungan niya itong bayaran ang natitirang halaga ng operasyon at dahil dito, lalong tumibay ang kanilang samahan at ipinakilala ni Mrs. Jiang sa kanya ang kanyang anak at apo. Ang batang apo na tinutukoy ay ang 15 anyos na estudyante na kalaunan ay natagpo ang patay sa loob ng palikuran sa pinangyarihan ng krimen. Ang anak ni Mrs. Jiang ay si Yang Weiyan na isa rin sa mga biktima. Sa pamamagitan ng ugnayang ito ay nagtagpo ang dalawang pamilyang dati ay walang koneksyon sa isa't isa. Sa simula, tila isang pagkakataong nagdala ng pagkakaibigan at tiwala, ngunit makalipas ang 12 taon, ito rin ang naging ugat ng isang trahedya. Ayon pa kay Kang Haitang, sa paglipas ng panahon ay lalo silang naging malapit ni Yang Weiyan hanggang sa nauwi ito sa isang lihim na relasyon. Hindi nagtagal, nagpasya silang magsama at magpakasal matapos ang mahigit 1 taon na pagiging magkasintahan. Pinili nilang manirahan sa Macau at sa puntong iyon ay naniwala siya na ito na ang simula ng isang mas maayos na buhay. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan niya na may mga bagay na hindi sinabi sa kanya ni Yang Weiyan. Noong una ay ipinakilala ng babae ang sarili bilang isang single mother na may isang anak, subalit matapos silang ikasal,
Nalaman niya na mayroon pala itong pamilya sa Hong Kong at hindi pa ito legal na hiwalay sa kanyang asawa. Sa kabila nito ay pinili umano ni Kang Haitang na tanggapin ang katotohanan at ipinagpatuloy ang kanilang relasyon. Iminungkahi pa ni Yang Weya na maaari siyang tumira sa kanilang bahay upang mas madali silang magkasama araw-araw. Dahil sa matinding damdamin niya para sa babae, pumayag siya at lumipat sa unit kung saan kalaunan ay naganap ang krimen, kasama ang 4 na biktima kabilang ang legal na asawa ni Yang Weiyan. Sa puntong ito ay naging mas komplikado ang sitwasyon. Bagamat tila hindi pangkaraniwan ang ganitong pagsasama, may mas lalong hindi inaasahang pangyayari pa ang sumunod. Ayon sa kanyang pahayag, noong huling bahagi ng dekada 1980, muling nabuntis si Yang Weiyan at ang batang iyon ay anak umano nila ni Kang Haitang. Noong panahong iyon ay pansamantala silang lumipat upang hindi malaman ni Ji Yuanfong ang umiiral na ugnayan sa pagitan niya at ni Yang Weiyan. Makalipas ang ilang buwan, noong Setyembre 1981, nagkaroon ng pagkakataon si Kang Haitang na makabalik sa kanilang bahay. Sa panahong iyon, nagkaroon ng stroke si Ji Yuanfong at naospital kaya't nakabalik si Wang Weiyan sa trabaho at muling nanirahan sa unit. Ayon kay Kang Haitang, ito ang pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Namumuhay siya kasama ang kanyang asawa at anak na kalaunan ay makikilala bilang tagapagligtas ng trahedya si Jay Wei Quan. Ngunit tumagal lamang ng 6 na linggo ang kasiyahang ito sapagkat pagkatapos nito ay nakalabas na sa ospital si Jay Yuanfong. Sa panahong iyon ay bumisita rin si Kang Haitang kay Jay Yuanfong at nabuo ang maayos nilang ugnayan, kaya naman, nang makalabas na sa ospital si Jay Yuanfong, nagpatuloy si Kang Haitang sa pag-aalaga kay Wei Quan. Nang umabot si Wei Quan sa 2 taong gulang, iniwan ni Kang Haitang ang kanyang trabaho upang mas tutukan ang anak, lalo na't malapit na itong pumasok sa kindergarten. Noong 1984, nagulat si Kang Haitang nang malaman niya mula sa handbook ng bata ng apelyido ni Wei Quan ay Je, sa halip na kanyang inaasahan na madadala ng bata ang kanyang apelyido. Ayon sa kanya, nais niyang itago ito upang legal na magamit ang kanyang apelyido, ngunit nalaman lamang niya sa handbook na pinalitan ni Yang Weiyan ang apelyido ng bata. Bagamat labis siyang nalungkot, sinabi ni Kang Haitang na ang tunay na dahilan ng kanyang kalungkutan ay hindi lamang ito. Ang mas malaking problema ay ang komplikadong ugnayan sa pagitan ni Yang Weiyan at isang lalaki na nagngangalang Yang Ming. Ayon sa kanyang salaysay, noong isang pagtitipon ng pamilya noong 1984, dinala ni Yang Weiyan si Yang Min na kalaunan ay paminsan-minsan ay bumibisita sa kanilang bahay. Napansin ni Kang Haitang na ang relasyon nila ay hindi lamang simpleng tiyuhin at pamangkin, kundi lumalabas na naging labis ang kanilang pagiging malapit. Natuklasan niyang may romantikong ugnayan si Yang Weiyan kay Yang Ming, ngunit pilit niyang ipinagkakasundo sa sarili na ito ay simpleng relasyon lamang. Ngunit lumala ang sitwasyon. Paulit-ulit na sinabi ni Yang Weiyan sa kanya na mas malakas si Uncle kaysa sa iyo. Noong 1987, nalaman ng ina ni Yang Weiyan ang relasyon ng kanyang anak kay Yang Ming. Bagamat walang dugo ang kanilang ugnayan, pinilit ng ina ni Yang Weiyan na itigil niya ang pagkikipag-ugnayan, subalit hindi ito nakinig. Patuloy ang relasyon at ayon kay Kang Haitang, noong Marso ng 1988, nakita niya na may litrato si Yang Weiyan kasama si Yang Ming sa kanilang bahay, bagamat tinakpan niya sa likod ang salitang pakikiapid upang itago ang sitwasyon.
Ang ugnayan na ito ay tumagal ng higit sa 1 taon at noong Marso ng 1989, ipinaalam ni Yang Weiyan kay Kang Haitang na hindi na siya sasama sa Macau at tuluyan silang naghiwalay. Noong araw ng krimen, ayon kay Kang Haitang, nagising siya bandang 6 ng umaga at dinala si Wei Quan sa paaralan at pagkatapos ay uminom ng tsaa. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kalye upang bumili ng pagkain at bumalik sa security unit. Ngunit nang makita ni Yang Weiyan na tanging isda at gulay lamang ang kanyang binili, siya ay labis na nagalit. Dapat sana ay magdidiwang sila ng kaarawan ni J. Yuan Fong, ngunit sa tingin ni Yang Weiyan ay kulang ang handa. Ihinagis niya kay Kang Haitang ang isang bag ng inihaw na karne at ayon sa kanya, sa sandaling iyon ay labis na ang kanyang galit at hindi na niya napigilan ang sarili. Agad niyang kinuha ang kanyang sandata at inatake si Yang Weiyan hanggang sa tuluyan ng hindi na ito nakatugon. Noong panahong iyon ay lumabas mula sa silid ang panganay na anak ni Yang Weiyan na si Jie Weimin upang kumain ng lugaw at nasilayan ang buong pangyayari. Ayon kay Kang Haitang, agad siyang nagtago sa silid subalit itinapon ni Jie Weimin ang lugaw sa kanya. Dahil dito, muli niyang ginamit ang sandata ni Yang Weiyan upang atakihin ang anak na tuluyang hindi na tumugon. Nang magising si Yang Weiyan, muli niya itong inatake hanggang sa tuluyan ng mawalan ng malay ang babae. Pagkaraan, ayon kay Kang Haitang, inihatid niya ang katawan ni Yang Weiyan sa kusina, nilinis ang dugo sa lugar at inilagay ang mga maleta at gamit na ginamit sa isang plastic bag na itinapon sa dagat. Nang maalala niya na si Wei Quan ay nasa paaralan pa, pinuntahan niya ito at dinala upang kumain at bandang 1:00 ng hapon. Bumalik siya sa unit upang maglinis at ayon sa kanya, tinawag niya si Wei Quan sa koridor. Mga bandang 1:30 ng hapon, habang naglilinis sa sala, sinabi niya na siya ay muling nagalit at muling ginamit ang martilyo upang atakihin si Yang Weiyan na kalaunan ay dinala sa banyo at ipinagpatuloy ang paglilinis. Bandang 2:00 ng hapon, bumalik si J. Yuan Fang sa bahay at dahil sa magandang ugnayan nila, ikinuwento ni Kang Haitang ang nangyari. Ayon sa kanya, pinayuhan siya ni J. Yuan Fang na tapusin ang buhay ni Yang Weiyan dahil umano sa pagkamatao, ngunit hindi niya ito nagawa. Noong Nobyembre 2010, dinala si Kang Haitang sa korte at nahatulan ng 4 na kasong pagpatay. Itinanggi niya ang mga akusasyon at umamin lamang sa 3 kaso ng manslaughter. Ayon sa kanyang abogado, ang matagal na niyang hindi maayos na relasyon kay Yang Weiyan ang nagdulot ng kanyang hindi magandang mental na estado. Bago ang krimen, si Yang Weiyan ay nakilahok sa gang at hindi makasundo si J. Yuan Fang kaya't nabuo ang komplikadong sitwasyon. Ang motibo ng krimen ayon sa abogado ay dulot ng labis na emosyonal na kawalan ng kontrol ni Kang Haitang matapos ang hiwalayan. Nagpakita rin ng 2 ulat mula sa mga psychiatrist ang depensa at ayon sa isa, si Kang Haitang ay dumaranas ng depresyon at hindi maayos ang kanyang mental na estado, dahilan upang hindi niya makontrol ang kanyang galit at madaling maapektuhan. Ang isa pang ulat naman ay nagpatunay na may mental disorder siya na maaaring magpababa ng kanyang pananagutan sa krimen. Sa kabilang banda, pinatunayan ng prosekusyon sa pamamagitan ng kanilang psychiatrist na ang kanyang mental na kalagayan ay hindi abnormal o sapat na dahilan upang siya ay hindi managot. Tinukoy din nila ang mga inconsistencies sa kanyang salaysay, tulad ng aligasyon na siya ang pumatay kay Ji Awing at sinira ang sarili ni Ji Yuan Fang
na batay sa investigasyon ay imposible at mali. Sa huli, nahatulan si Kang Haitang ng kamatayan at tumangging umapela kaya tuluyan nang natapos ang kaso. Sa kabila ng lahat, nananatili ang tanong kung talagang nawalan siya ng sarili noong araw ng krimen. Subalit malinaw na labis niyang minahal si Yang Weiyan, isang pagmamahal na nauwi sa obsesyon. Inilagay niya ang kanyang damdamin at buhay sa pamilya ng babae. Handa pang masaksihan ang relasyon ng minamahal sa iba at nagsakripisyo sa paraang wala ng kontrol sa sarili. Dahil sa labis na pagmamahal, nawala ang kanyang focus at hindi niya alam kung paano mabuhay nang wala si Yang Weiyan.